Hello, we are CMED students from Mapua Malayan Colleges of Laguna. I am Clark Joson. I am Ethan Ubalde. At samahan nyo kaming lakbayin at alamin kung ano ang nasa loob ng bahay ni Rizal sa Calamba, Laguna. Samahan nyo ako explorein ng buong bahay ni Rizal. Una sa left. So, dito tayo sa left side. Makikita nyo ang mga anak ni Rizal. Sa silid na ito, dito natin makikita ang mga kamag-anak ni Rizal. Look at this. Ano yan? Dito naman makikita natin si Rizal at ang kanyang ina na nagbabasa ng isang aklat. This is the history of Calamba in 1742 to 1887. Ito ang mga kasuotan ng kanyang magulang. This is Jose Rizal's parents. Go upstairs. Come on guys. Let's see the view. Kasi maingay guys eh. Next part is the dining room. The family dining room. Look how beautiful it is. It's a formal dining area. Dito naman sabay-sabay na kumakain ang si Rizal at ng kanyang mga bisita. Next. This is the girls' bedroom. Boys are not allowed. And now this is the living room of This is the parents' bedroom. boys' bedroom. Yung knowledge po na ma-i-share ko about po sa bahay ni Rizal. So, hindi po lahat ng nasa bahay po ni Rizal is yung matagal na nandyan. Kumbaga, napalitan na yung iba or na-renovate na yung iba. Yung matagal na po na dyan is commonly, or parang ano po talaga yung floor na yon. Kasi if pupunta ka po dyan, papasok ka, pagka tinapakan mo parang medyo maririnig mo na nagka-crack na. So nandun din po sa loob yung mga
kamisotan or basta po yung damit nung nanay at tatay niya, yung damit niya nung time nila, and then yung mga pieces niya, yung ibang books niya nandyan, tapos makikita mo din yung mga gamit nila nung kumbaga nung sinaunang panahon kasi modern na tayo, 'di ba? So yung panahon ng makikita mo din yung plancha nila, makikita mo kung paano sila. Iba na kasi yung yung paraan ng pag-CR. So sa atin naka-toilet tayo, sa kanila kumbaga makikita mo butas na lang siya, tas salo ka sa may parang banga, nandun nakalagay yung mga tubig nila, and then yung naman nila. So dati kasi pagka ang isang family, 'di ba? So mas maganda if pagkakain kayo, sama-sama kayong kakain sa dining area. So ngayon kasi hindi na ganon. Pero dati, yun yung mas maganda kasi nagsama-sama kayo. Tapos makikita mo talaga kung ano yung pinagkaiba ng modern era sa panahon nila. Kasi nung panahon nila, sobrang makikita mo, hindi naman sa parang dinidiscriminate ko yung panahon ngayon. Pero kasi, na-appreciate ko kasi na maganda yung nila, yung kama nila. Sobrang simple lang, pero makikita mo na nandun yung parang effort nung gawa nila. And then, sobrang maganda talaga siya. Hindi lang siya basta history ng Pilipinas. Kumbaga, pagmamalaki mo talaga tong bahay ni Rizal. Kasi nga, ayon, so parang trademark na rin siya. So, ayun na po. Thank you po. In my own perspective, kasi, di ba yung bahay ni Rizal, parang nagsisimbolize na siya ng history natin. Kasi pag sinabing Kalamba, taga dun si Rizal. So parang, one of, mark na ni Rizal, kung, di ba si Rizal din kasi is one of parang reason kung bakit meron tayong kalayaan, yung mga work ni Rizal. So parang preservation ba ng history natin. Tapos kaya mas maganda na na pine-preserve natin yung parang isang bagay na nagre-resemblance kay Rizal para kahit natakbo yung natin, yung panahon natin, nandun pa din yung parang madadala pa rin natin kung ano yung nakuha ng history natin sa panahon natin. Visiting Rizal's birthplace is a truly inspiring experience. It's a reminder of the sacrifices made by our heroes and the importance of preserving our history. Nung isa namin in-interview na hindi lahat nung nasa bahay ni Rizal is yun. Yung iba doon na bago na. Pero napaka-interesting niya lang kasi meron pa ding mga things doon na yun pa rin. Kung ano yung sa bahay ni Rizal dati, yung pa rin. Kaya napaka-interesting yan na malaman. Tapos yung sinabi nung pangalawa naming na interview na parang matatandaan natin doon na yung mga sacrifices ni Rizal for our independence Filipino. Amaze na sila na amaze na makikita natin dun yung mga sinulat niya para sa atin, para makuha natin yung kalayaan para sa bansa natin. Yun, napaka-interesting nun para sa akin. Embracing cultural appreciation, empathy-informed decision-making, innovation, and continuous learning in daily life and career, fostering personal growth, adaptability, and strategic planning. Visiting this historical site enriches cultural heritage, understanding through preserved artifacts, contextual storytelling, and architectural significance. It connects past to present by highlighting timeless relevance, shared human experience, and legacy. Connecting past to present involves recognizing historical events, ongoing impact, shared human experience, cultural continuity, and legacy, inspiring empathy, understanding, and informed decision-making for a better future.
Ako nga pala ulit si Clark Sioson. Ako nga pala ulit si Nathan Obalde. At salamat sa pagsama sa amin sa paglalakbay sa bahay ni Rizal. I hope may natutunan kayo at may nakuha kayong kaalaman sa paglibot namin sa bahay ni Rizal. Thank you for watching. Hanggang sa muli. Paalam!